What's up, collectors? Welcome to another episode of Collector's Pad After Hours. Today, ang pag-uusapan natin is yung taxi cab theory. Ano nga ba yung taxi cab theory? Ang taxi cab theory daw ay galing siya sa isang Hollywood series. So, ang sabi nila, taxi cab daw or ang taxi, para siyang lalaki. Kung saan kapag nakapatay yung ilaw niya, kahit na may madaanan pa siya, hindi niya pipikapin. Pero when the light turned on, kung sino yung unang makita niyang passenger, yun ang pipikapin niya. Yes, because ready na siya. Parang, yes, gano'n. Ngayon, may mga relationships na kumakalat sa social media na marami. Na meron ng bagong kasal na artista. Hindi na natin papangalanan. Pero alam naman namin na alam niyo yun, yung issue na yun. Meron siyang long-term na girlfriend, pero hindi niya pinakasalan. Ang pinakasalan niya, yung sumunod. Yes. Parang gano'n. So, ano ba? Totoo ba yung taxi cab theory? Ano ba ang masasabi natin about it? Paano ba masasabi na ready na? Kung ready na yung isang lalaki. Or kahit ikaw. Kasi it's just be gender equal na lang. Taxi cab theory, basically, hindi naman siya scientific. Wala namang proven na ano yan na may ganyan talagang study, 'di ba? Hindi naman siya about men lang. Even naman sa women, 'di ba? Kung hindi ka pa talaga ready mag-settle down, hindi ka pa talaga ready. Marami naman kasing reasons kung bakit hindi pa ready yung isang tao. Hindi lang naman siya about dun sa nafe-feel niya. Kasi, di ba, may mga nakikita naman tayo, ang tagal na ng relationship nila. So, that means, love niya yung tao. Pero, bakit hindi pa siya ready? So, hindi questionable yung love ba niya o hindi niya love Di ba? Ang question is, bakit meron pang part sa kanya na hindi pa siya makakommit na yes, magpakasal na tayo. Feeling ko, ano yan? Finances. Kung hindi ka pa ready financially, feeling mo hindi pa deserve ng partner mo yung life na kaya mo lang ibigay sa kanya. Diba? Possible na isa sa reason yun. Siguro it's more of yung sa career. Yes. Career choice. What if hindi pa siya fulfilled sa kung anong narating niya na habang mag-isa siya? Kasi mahirap din yun mag-commit na pero alam mo sa sarili mo na may kulang pa. Nowadays, priority talaga namin ngayon is yung career Yeah. Hindi ko rin alam kung bakit nagkaganon yung sa Gen Z. Pero siguro masabi ko lang, it's more of gusto muna namin ma-fulfill yung dreams and goals namin before we settle down. Isa rin sa malaking factor, bakit hindi agad nagko-commit yung isang tao. Isa rin sa nakikita kong factor minsan is kapag ka, halimbawa, hindi ka secured. Parang may insecurities ka. Yung partner ko, ito na yung mga na-achieve niya. Ako, hindi ko pa yan na-achieve. So, parang mas gusto ko na may improve muna ako sa sarili ko. 'Di ba? Meron muna akong gustong mangyari bago ako mag-jump into the next level nga. 'Di ba? Pero ikaw ba? Ano yung take mo doon? Like, kasi syempre, hindi naman talaga mauubos yung natin yung goals natin na, 'di ba, gusto mo lagi. Nagle-level up lang. Oo, paano mo masasabi kung ready ka na? Alam mo kasi sa amin before, may nasabi sa amin yung mama ko, gusto niya ako magpakasal na agad. Pero ako, sabi ko, ayoko pa. Parang ganon. Pero parang ang sabi niya, bakit hindi ka pa ready? Bakit ayaw mo pa? Ang sagot ko lagi is, kasi gusto ko, meron na muna akong bahay, meron na muna akong ganito, meron na muna akong ganyan. Ang dami kong gustong ma-achieve bago yung magpapakasal. Pero, sabi niya sa akin, na parang kasabihan din sa Chinese, no? Magpakasal ka muna, and then, yung goals nyo, you do it together with your husband, parang ganyan, with your partner. Kasi, kung ikaw lang yung gagawa din naman ngayon yan, mas mabagal. Kasi mag-isa ka lang di ba? Pero kung dalawa kayo na gagawin nyo yan together, parang mafi-figure out nyo yan pareho together. Parang ganon. Hindi mo yan kailangan solohin. Ayun, madaming gusto lagi ng security bago, 'di ba? Bago mag-settle down. Oo. Yun nga, hindi ko rin maintindihan. Ano bang mahirap to settle down? Ikaw na. From me na hindi pa nagse-settle down. Oo. Actually, personal na to. Pero sige, i-share na rin natin. Actually, napag-uusapan naman namin na mag-settle down. Pero more of... Kung nakikinig siya. Nakikinig ka. Hello. I-share ko lang. Napag-uusapan naman namin to settle down. Pero hindi pa siya now. Kasi yung... Bukas na lang kasi gabi na. It's more of hindi pa siya ngayon kasi, yun nga, lahat yun
yung sinabi mo rin, ako personally, hindi pa ako ready. Feeling ko, financially, hindi ko pa kayang i-provide yung gusto kong life for her. Hindi pa ako ready kasi may pangarap akong buhay para sa atin. And alam ko, hindi ko pa siya mapoprovide ngayon. So, mas gusto kong mag-focus muna sa career, yung syempre pag-build ng savings, investment, etc. etc. Pero minsan nga maiisip ko, kailan nga ba matatapos tong lahat? Kailan ba yung time na makukuha ko na lahat yun? Ano ba yung 50s, 60s, dun pa lang mag-settle down? Parang hindi rin naman pwede. Kaya nga, feeling ko, after tonight, this is it. Actually, yun yung nag-stuck din sa mind ko. Na, oo nga no, parang habol tayo ng habol dun sa dreams natin, sa goals natin. Pero, hindi natin masyado napapansin na may mga naiiwan din tayo. Diba? Na hindi natin na-prioritize. Like, yun nga, mag-build ng family or mag-settle down with your partner. Hindi mo rin napapansin na masyado mong sinosolo yung goals mo. Eh, di ba, pagdating ng araw, kaya nga kayo partner. Because, meron kayong gustong gawin dapat together. Iba din talaga sa feeling yung may special someone ka na nagbi-build kayo ng goals together. Kailan, di ba? Abangan! Paano mo malalaman na ito na yung time na yon? Feel mo lang ba yon? Or meron mag-ano sa'yo na okay, this is it, gano'n? Well, ako kasi before, meron akong parang, kumbaga meron kang ideal na person, di ba? Na meron kang, kumbaga parang checklist na, pag itong taong to, walang bisyo, walang ganito, mabait siya, meron siyang ganito, ganyan. So, check. Pero, minsan kahit na kasama mo na yung right person, hindi ka pa rin naman makapag settle down kasi nga lagi ka naghahanap ng kulang. If you found the right person, I think kailangan mo na lang ipagmuni-munihan is timeline. Okay. Hindi pwedeng hindi pa ako ready tsaka na. Tsaka na. Kasi yung tsaka na mo, magiging tsaka na ulit. Hindi mo mamamalayan na ang daming taon nang lumipas. 'Di ba? Lalo na syempre sa mga girls, meron tayong expiration, 'di ba? Sa kakaisip mo na hindi pa ako ready, hindi pa siya ready, next time na. Wala, parang mag-e-end up lang na number one, pwede kayong magkasawaan na lang. Ang nangyayari, sa kaka-delay natin, 'di ba? Because we're too busy chasing yung dreams natin or goals natin. Namimiss na natin yung mahalagang tao sa paligid mo right now, 'di ba? Tapos wala, hanggang sa lilipas na lang siya. Oh. Ang sad, no? Magpropose na siya. Iba kasi yung iba kasi yung mundo ng pag-aasawa eh. Hindi kasi siya basta-basta tulad ngayon na boyfriend-girlfriend lang kayo. Parang meron pa kayong own thing. Parang meron pa kayong sariling mga pinagkakaabalahan sa buhay. Pero kasi parang ang tingin ko, pag mag-asawa na kayo, i-consider mo lahat lagi siya na, ay teka lang, okay ba sa kanya to? Teka lang, papayag ba siya dito? Parang ganon. Kasi nga parang you two are working together na to form a small unit sa community. Mga family, without kids, family na kayo di ba? Yun yung medyo nakakatakot. Kasi, inaamin ko naman na takot pa rin naman ako dun sa part na yun. Hindi ako takot sa commitment per se. Pero takot ako dun sa fact na, teka lang, baka hindi nga ako ready pa i-consider yung mga ganong bagay. Kasi level up yun eh. Ibang level yun eh. Diba? Hindi siya yung katulad ngayon na, sample na lang, yung mga pang-araw-araw na ginagawa. Okay, kakain ako. Kahit anong oras ako kumain, kahit saan ako kakain, okay lang, kasi ako lang. Pero pag may asawa ka na, teka lang, saan kami kakain? Anong oras ako magluluto or siya magluto? Ako na lang, sa sarili ko lang to. Isa sa mga inaiisip ko na parang yung part na yun, hindi pa ako ready. Isa pa, Tapos yung finances nga naman. Kasi syempre, pag kayo, may rent, syempre di naman kayo kakasya sa maliit lang. Mag-a-upgrade din kayo, may rent, tapos yung bills nyo, syempre, dodoble din yan. Kumbaga, ang daming things to consider na nakakatakot na baka pag nandun ka na, baka hindi mo kaya. Pero paano kung sa pagsasama nyo, mas naging motivated kayo na
to do more. Kasi mas happy kayo together. Tapos, o kaya, for example, yung dati na ikaw lang ang naglalaba, ikaw lang magluluto, ikaw lang nagbabayad ng bills mo, pero nung nagsama kayo, mag-share na kayo. Okay, tara na. Diba? Magpapakasal na siya. Diba? So, yun. Ibig ko sabihin, may pros and cons eh. Yes. So, tama Pero naman. ngayon din naman, lahat din naman ng big decisions na ginagawa natin, di ba? Tatanungin pa rin nyo naman yung partner nyo. Sabagay. Yung boyfriend mo or girlfriend mo. Di ba tatanungin mo pa rin naman kung palagay mo ba i-accept ko tong job offer na to? Palagay mo ba maganda tong ganito? Correct, May correct. balak akong open na business eh. Okay ba ito? Palagay mo. Lahat naman ng big decisions na ginagawa mo, i-ask mo pa rin naman. Except for the, kakain ako ng late, mamaya, magda-diet ako, okay lang ba mag-diet? Mga ganon, minsan hindi natin natatanong. Pero, sa amin din naman ni Mark, di ba, na ngayon, mag-asawa kami, hindi na rin naman kami magpapaalam sa isa't isa kung kakain siya sa labas or not. I mean, kung nasa labas na kami, understood na yon. So, minsan tatawag na lang ako, like, uuwi ka ba mamaya para mag-dinner? Ganun lang. So, aside from that, wala naman masyadong wala naman masyadong difference. Except lang, syempre, yun nga, yung pag may kids na. Diba? Yes, iba na yun. Iba naman na yun. Ah, okay. So, okay na pala. Ito nga pala yung sing-sing. Okay na. Dami ko naman natutunan dito sa conversation na to, dito sa pagkukwentuhan natin. It's just that, syempre, nasa akin at syempre nasa kanya rin naman. Hindi naman pwedeng ako lang yung ready. Yeah. Diba? Okay, ano ang gagawin ko? Ako lang yung ready. Kung siya, hindi pa naman talaga ready, which is, I respect. Although minsan, na pagkukwento namin, kinukulit ko siya, tara na, tara na. Alam ko naman deep inside me, hindi pa naman. Wala, papunta doon, yun naman ang sure. Papunta doon, pero hindi lang now. Pero ito, ibabalik natin siya dun sa, di ba, taxi cab theory nga. Plus, yung paano mo naman, yun nga, about naman dun sa nafe-feel nung pasahero. Di ba? Kasi, imagine if the taxi cab is the guy, then the girl is waiting. Di ba? So, ang question naman is, ano naman yung gagawin ng girl kung hindi ready yung guy? Paano niya masasabi na aantayin ko pa rin ba tong taxi na to o magji-jeep na lang ako? Iba na lang, ibang Diba? option. Yes, or mag-grab na lang ako, magbabas na lang ako, magta-train na lang ako, 'di ba? Kasi antay ako ng antay na mag-open yung ilaw ng mga taxi pero hindi pa rin siya umiilaw. So, kailan ako mag-walk away? May hangganan 'yun eh. Oo. 'Di ba? Oo, tama. Lalo na sa girls, sabi mo Yes. nga, 'di ba? Oh, pati naman including naman din ako. Meron din talagang expiration date yung pagbe-bear ng... Kasi, for example, di ba, may mga kilala naman tayo na mag-boyfriend sila for 11 years, di ba? Hindi natin papangalanan yung artista, di ba? So, for example, 11 years, 12 years, for sure, yung girl, nag-antay na siya ng matagal. Yes, correct. Di ba? I mean, matagal na siyang nag-antay na mag-open yung lights itong guy, di ba? Pero dahil nga hindi pa rin, ano yung nangyari, di ba? So, kailan palagay mo, parang masasabi natin na, tama na, ayoko na mag-antay. O kaya, ano yun, baka it's time na maghanap na lang ako ng ibang mode of transportation. Di ba? Oo nga. Actually, yun naman taxi cab is pwede din naman yung taxis girls or guys. Yes, diba? any naman. So, dun sa part naman dun sa nag-aantay na passenger. Oo nga, di ba? Ako, feeling ko, dun sa part na yon, nasa ano mo na yun self-respect and self-worth. Kung ito ba talaga yung gusto kong mangyari sa sarili ko? Or ito ba talaga yung tamang desisyon? Kasi red flag yun. Diba? 11 years na kayo, 12 years na kayo, pero wala pa rin. Baka nga hindi nyo pa napag-uusapan eh. Ibig sabihin, si guy or si girl, hindi pa talaga ready at all. And ano naman, hindi mo rin naman sila mapipilit eh. Yes. Like dun sa taxi cab theory, sabi naman dun, kahit anong gawin mo, hindi magta-turn yung light. Diba? Hindi mo sila mapipilit. Siguro, nasa sayo na lang yon kung hanggang saan yung self-worth mo. Yung tingin mo sa sarili mo na, teka lang, parang, I'm just wasting my time. Dapat, alam mo rin sa sarili mo,
kung hanggang saan yung pagmamahal mo sa sarili mo na parang hindi ko deserve to. You will know. You must know. Hindi, Diba? pero paano kung halimbawa masaya naman kayo? It's just that hindi pa lang talaga siya ready magpakasal. So, ngayon, kailan mo masasabi na ayaw mo na? Eh, happy ka naman. Happy naman kayo. Siguro kung happily in love ka pa at nandun ka pa sa stage na okay lang, siguro hindi mo pa makikita eh. Siyempre, sabi nga nila, love is blind. 'Di ba? So, hindi mo pa siya makikita talaga kung happily in love ka naman. Pero dadating din talaga yung time na parang mafe-feel mo rin siguro talaga. Kasi ako hindi ko pa naman, kumbaga wala pa naman dun sa part na ilang taon na kami, di ba? Hindi ko pa na-feel. So parang para sa akin, theory ko lang din to. Parang feeling theory. Brain theory. Parang feeling ko, ikaw sa sarili mo, mafe-feel mo yun. Na parang kahit na happily in love kami, anong susunod? Meron bang susunod? Parang ganun, at some point, in your life, dun sa span ng 12 years nyo, or dun sa pinakadulo, siguro matatanong mo rin yung sarili mo na, kailan ba? Ikaw na yung ninong-ninang ng lahat ng... Wala ka nang makukuha. Kasi tapos sila na nauna lahat. Oo. Pero feeling ko ikaw ang mas makakasagot. Oo. Kasi ikaw na yung nandun sa level na tapos ka na dun eh. Actually, ako may, nakakatawang story ako niyan. Okay. Oo. Hindi kasi, nung bago pa lang kaming nagde-date ni Mark, nasa mid-20s na ako noon. Okay. So, nung nagde-date kami, hindi pa kami talaga parang hindi pa kami. MU lang. MU, mag-un. Mag-un pa lang kami. Ayan, MU pa lang kami. So, nung time na yon, very clear na kasi sa mind ko na gusto ko, hindi ako lalagpas ng 30 years old. Ikakasal na ako. Okay. Yon. So, sinabi ko yun sa kanya. So, may tanning agad doon. Hindi pa nga kami. May tanning na. Hindi, pero kasi, parang ako kasi, yun nga, naniniwala ako na kung masaya naman kayo, di ba? And nakita mo na yung good and bad nitong taong to. Di ba? Alam mo na kung ano yung ayaw mo sa kanya, alam mo na kung ano yung gusto mo sa kanya, and natagalan mo naman or kaya mo namang tiyagain. Kung kaya mo naman, kasi di ba, hindi naman natin araw-araw mahal yung mahal natin eh. Yes, correct. Yung partner natin. Oo. Di ba? Pero, kung pipiliin mo pa rin na maging kayo pa rin or magstay dun sa relationship na yun, then, parang para sa akin, ano bang point ng waiting? Kaya nung time na yon, sinabi ko na talaga sa kanya na gusto ko by age 28 or 29, gusto ko magpapakasal na ako. So, kung by that time, hindi ka pa ready, Bye-bye, sorry. ganon? Oo, ganon ka-clear. Ganon ka-clear. Kaya, pressured siya. Hindi, kidding aside. Yun nga, kumbaga, kasi nga, ayokong sayangin mo yung time ko. Kung hindi pa ako yung nakikita mong yung para sa'yo, or parang, hindi pa siya yung parang wife material. O di wag mo rin sayangin yung oras mo. Pareho tayong may sariling buhay. So, hayaan mo na lang ako na maghanap ng tao na i-accept ako. Diba? At ready na rin siya. And ready na, 'di ba? Parang 'yun yung point ko naman sa kanya. Kaya nung time na syempre, 'di ba, ilang years din kaming mag-boyfriend. Hindi, mag-boyfriend na. Mag-boyfriend na. So, ilang years na rin kami mag-boyfriend. Tapos dumating kasi nga, 'di ba, naging business partners kami. Kung ano-ano yung mga pinapasok naming negosyo. And then Legal naman. Legal naman. Ay, hindi ko sure. Ayun. So, anong nangyari? May point in our relationship na naghiwalay kami. Pero nung naghiwalay kami, parang, syempre, business partners pa rin, diba? Syempre. Tapos nung nag-decide siya na mag-propose siya, Break kayo, no? break kami nun. So, break kami nun, pero nag-propose siya. And then that time, kasi, nasa na ako, 28 years old na ako nun. 28. 28 na ako. Eh, di ba ang tanning ko? 29. 28. Sabi ko, 28 to 29, di ba? Eh, 28, nag-propose siya. So, parang that time, ang nasa isip ko, willing pa rin ba akong i-accept yung lahat ng hindi maganda sa kanya? Kasi, kung hindi, edi, sabihin ko lang no, di ba? Pero kung mag-yes ako, ibig sabihin nun, accepted ko na. 'Di ba? Though syempre, in the future, marami ka pang malalaman.
Yes. 'Di ba? Na hindi naman talaga yan perfect agad eh. Na, I mean, hindi naman siya perfect relationship eh. So, may mga times na mag-aaway pa rin kayo. Pero, yun nga, like last time na pag-usapan natin, 'di ba? If i-choose mo tong taong to, na mamahalin mo siya, then, walang lahat ng mga problema na nandiyan, lang yan, humps lang yan. Humps. Pero, 'di ba? Kayo pa rin. Correct. Kayo at kayo pa rin. Yun, kumbaga, parang yun yung answer ko doon. Hanggang kailan ka mag-aantay? So ako, ang tip ko lang, hindi ko alam kung tama bang yun, no? Pero ako, ang ginawa ko personally is, binigyan ko ng tanning yung sarili ko and yung relationship. Yung diba? relationship. Kasi parang, eto pala, before kasi, meron din akong experience na, nung nag-break kami, may naka-date din akong iba. So, di ba, juicy. Ayan. So, hindi, may naka-date din akong iba. Pero, sinabi ko rin yung tanning na yun. Okay. Doon sa guy. Ilan taon ka na nun? Di ba 28 ka na rin nun? Hindi, mga 27, gano'n. Okay, so 1 year na lang. Sinabi ko na, ito kasi yung timeline ko. Sabi ko, ito yung timeline ko, willing ka bang i-accept? Pero siya kasi, nag-iisip pa siya, and gusto pa niya na dating, etc. Pero ako kasi, very ako dun sa... Very firm ka. Firm ako dun sa gusto ko, dun sa timeline. Parang ang point ko lang, hindi pa naman tayo ganun ka-serious. Yes. Then, kung hindi ka pa sure, edi okay na ako. Huwag na natin ituloy. Kasi sayang di ba? Kumbaga parang mag-stay tayo dito, tapos sasayangin ko yung oras mo, sasayangin mo yung oras ko, tapos di ko pa pala sure, di, wag na lang. Wag natin ituloy. Parang ganun. At least, di ba, umpisa pa lang alam mo na. Diba? Ding, ding, ding. Hindi. Wala naman kami na pag-usapan na ganyan timing. Years lang. So, sabi ko, 5 years kailan yun? Sabi ko, basta 5 years from now, dapat ready na tayo. No So, 5 matter years what. pa? So, From 5 now, years or pa, ilang, from kailan now. yung Actually, pinag-usapan? na-move na nga yan 5 years na yan. 2 years ago, 5 years from now. Tapos ngayon, 5 years from now ulit. Which is, syempre, ako naman, I respect. Wala pa rin Siya yung nagsabi ng 5 years, o ikaw? Nung dati, siya nagsabi. Tapos ako, ngayon ako nagsabi. So, wala pa naman. Well, malay mo naman mabawasan. Gawin mo ng 3 kasi minus mo na yung original na timeline. Malay mo naman mabawasan. Dalating din kami dyan. And alam ko naman na doon naman kami papunta. Yun naman ang sure kami. Sure naman kami sa isa't isa. It's just that we have our own thing pa right now. So, malay mo, bukas wala na kaming own thing. Correct, oo. Pero di ba? Malay mo,